Meron pong kanta si Michael Jackson, marami siguro kung kabataan alam ito, yung The Man in the Mirror. If you really try to ilimiin ninyo yung words nung kanta, napakaganda po nung kanta. It's about wanting, gusto niya ng change, gusto niya ng mga pagbabago sa lipunan, sa lahat, all around him. Pero sa chorus, eto yung sinabi niya, I'm starting with that man in the mirror. I'm asking him to change his ways. If you want to make the world a better place, then look at yourself and then make that change. When we look into the mirror, who do we see? Sino po nakikita natin? Di ba tayo, mga sarili natin? The change should start with ourselves. We are called the salt and light of the earth. And even though yung percentage ng asin na nilalagay natin sa pagkain, napakalaki ng diferensya kung walang asin, di ba? Walang kalasa-lasa. Pero kahit konting-konti lang ilagay mo, nagkakalasa ang pagkain. Sabi ni Jesus, a city that is set on a hill cannot be hidden. Matthew 5:14. One candle in a dark world does make a difference, even though it cannot totally dispel all darkness. Pero ang mga changes na ito ay cannot be brought about by rules, laws, and governments. As the transformation of the individual can only come as a result of a changed heart, the change of a community can only happen as those true believers begin to put their lights on a lampstand instead of under their buckets. Huwag nating itago ang ating ilaw. Tayo po ay mga Kristiyano. Tayo ay ilaw ng sanlibutan. Huwag nating itago ang ating mga ilaw. Kailangang makita ito. It means that Christians need to begin to live the lives that please the Lord. The world is not interested in our message as long as our lifestyles contradict the message of the Bible. Wala pong makikinig. Ang mundo hindi makikinig sa atin kung ang pamumuhay naman natin ay salungat o saliwa sa sinasabi ng Biblia. When we begin to live holy lives, exhibit a zeal for the things of God, act righteously in all our dealings, order our families in a godly way, and begin to manifest the fruit of the Spirit, then our neighbors may begin to listen to our message and be drawn to the Lord Jesus Christ. Samantala, maaari tayong pumirma sa mga petisyon, sumali tayo sa mga rally, magsisigaw tayo ng ang bayang ito ay para sa Diyos. Ngunit ang lahat na yon ay walang kahulugan, walang halaga kung hindi tayo namumuhay ng buhay na kaaya-aya sa Diyos. Isang tapat at buhay na patotoong si Kristo ay nasa ating puso. Pagod ka na ba sa katiwalian ng ating lipunan, ng ating mundo? Kailangang ang pagbabago ay magsimula sa iyo at sa akin. Sa ating lahat, babae man o lalaki, bata man o matanda. Only once you become the person the Lord wants, will you be able to have an impact on your family. Once your family begins to reflect God, then you may begin to have an impact on your church and your neighbors and your community. Sabi po sa isang nabasa ko sa isang article sa internet ko nabasa, ang shalom daw ay malaking bahagi ng messianic promise of future blessing that provides salvation. Kapayapaan ang ipinangako ng Diyos sa Israel at lalaganap ito sa buong mundo. Sumulat ang mga propeta na darating ang kapayapaan kung saan ang mga relasyon ay maayos, magkakaroon ng spiritual restoration, at titigil ang mga digmaan at alitan.
at magkakaroon ng physical comfort. Ito po ang ipinangako ng Diyos sa Israel at sa Huda. I will bring health and healing to it. I will heal my people and will let them enjoy abundant peace and security. I will cleanse them from all the sins they have committed against me. Then this city will bring me joy, praise, and honor before all nations of the earth that hear of all the good things I do for it. And they will be in awe and will tremble at the abundant prosperity and peace I provide for it. Di ba napakagandang pangako? Mababago ba natin ang ating lipunan? Bayan o bansa tungo sa shalom? Can we transform our society towards peace? Sa palagay ko, hindi po natin kayang mag-isa yun. Sasabihin nyo, mag-isa lang ako, hindi ko naman yan mababago. Ngunit kailangan nating gawin ang ating katungkulan bilang isang Kristiyanong Pilipino. Charity must begin at home. Peace must begin with ourselves. Upang maintindihan natin kung paano maging isang peacemaker, kailangan nating isipin kung paano magkaroon ng kapayapaan ng Diyos. Kasi ito ang center, ito ang pinaka-main focus, ang kapayapaan ng Panginoon. Our peace with God comes through the forgiveness of sins, which is ours in Jesus Christ's blood. Paano natin ito nalaman? May nagsabi sa atin, natutunan natin to. Natutunan natin na ang pagpapatawad ni Kristo ang nagbibigay ng kapayapaan sa atin. We know we have been commissioned to bring the gospel to the ends of the earth. That is how we make disciples. Alam natin ito hindi dahil sa mga ginagawa natin. We know this because we see God working in us and through us to bring to the world peace that passes all understanding, the peace of Jesus. Ang uri ng kapayapaan o shalom na ito ay maaari lamang manggaling sa ating Diyos at hindi kanino man o ano pamang bagay. Kaya po ang hamon ko sa ating lahat, get right with the Lord. Everything else will flow from there. Kung ang bawat isa sa mga anak ng Diyos ay mamumuhay ng isang matuwid, matapat at makadiyos na pamumuhay, malaki ang pag-asa na mabago ang ating lipunan tungo sa shalom. There will be harmony of God's kingdom here on earth. Kung ipinangako na sa atin ang kapayapaan ng Diyos, gaya ng sinabi niya sa kanyang mga disipulo, sa John 14:27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Then let this day be your day to experience this great gift of the Lord. Shalom to you all. Tayo po ay manalangin. Dear Lord, thank you for your peace and your love. Make us instruments of your peace, Lord, so that our world will be transformed towards shalom. Help us, Father, to live lives which are pleasing to you. Lead us, Lord, as we try to become the person you want us to be, so that we can make a difference in our home, in our church, and in our community. We offer our lives to you, O God, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po. Purihin ang ating Panginoon sa napakagandang mensahe ng ating mensahera ngayong gabi, si Ate Girlie De Leon. Purihin po ang Panginoon.
Sa diwang ito ay inaanyayahan po ang lahat ng kababaihan na dumako po sa unahan at tayo po ay mag-ahandog ng awit sa ating Panginoon bilang pagdiriwang po ng Women's Month. Inaanyayahan po lahat po ng kababaihan, edad 40 and above. Sige po, dumako na po tayo dito sa unahan po at tayo po mag-aawit. Sige po, tayo na po tayo. Ayan. At titingin lang po tayo kay Kuya Nick mamaya habang tayo po ay kanyang ginaguide sa pag-awit. Dito po tayo sa gawing unahan po. Sige po, huwag kayong mahiya. Ang gaganda ng mga kababaihan ng TUMC. O, di po ba? At habang umakit po ang mga kababaihan, sasamantalahin ko na po ang pagkakataon na pasalamatan po ang lahat ng ating members sapagkat naging matagumpay po ang lahat ng proyekto ng kababaihan dahil po kayo po ay nagbahagi para sa ating rummage sale at nabigay po na ibang donation kung kaya't naging matagumpay po ang mga proyekto po nito. Salamat po at purihin po ang Panginoon. Siya na po ang bahalang magbalik sa inyo ng liglig, siksik at umaapaw na pagpapala. Purihin po ang Panginoon. Shalom.
Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa ating tagapagturo. Salamat, Kuya Nick. Si Kuya Nick po ay 4 na services na nakasama natin. Salamat po, simula 5:30 din hanggang ngayon. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa bawat isang mga kababaihan na patuloy nagdadala ng kapayapaan. At para po sa ating pagpapasalamat at pagtugon sa ating Panginoon, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Patuloy po may kagalakan natin ipagkaloob ang ikapo, pag-ibig, pangako, pasasalamat, ang ating suporta sa ating faith building renovation at ang ating pong special offering para sa OMCOR. O Diyos, narito ang kagalakan ng lahat ng aking mga kapatid ukol sa kanilang mga handog, pangako, gibig, at maging para sa mga pagawain. O Diyos, sa iyo ang lahat ito at narito, Panginoon, ang kasiglahan ng kagalakan ng aking mga kapatid. Narito na rin, O Diyos, ang kanilang buhay, pananampalataya at maging ang kabuhayan. Sa iyo ang lahat na ito, Diyos, at tinataas namin ang iyong pangalan. O Diyos, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus came into my heart. I have light in my soul, for His long I had sought. Jesus came into my heart.
came into my heart, since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll, since Jesus came into my heart. I have ceased from my wandering and going astray, since Jesus came into my heart. My sins which were made are all washed away, since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll, since Jesus came into my heart. Maaari pong makaupo ang kapulungan at tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga mensahe na aming narinig, na ang kapayapaan ay ang inyong layunin sa buong sangkatauhan. Narito kami, O Diyos, nagtatalaga ng aming mga buhay upang maging kaisa ng kalangitan sa pagpapalaganap at pagpapairal ng tunay na kapayapaan. Na ito, Diyos, ay magsisimula sa pagbabago ng at ito, O Diyos, ay magkakaroon ng isang magandang epekto sa aming tahanan, sa aming iglesia, sa lipunan na aming kinabibilangan, sa aming minamahal na bansa, at maging sa buong daigdig. Sa ganitong diwa, Panginoon, sa inyong mga anak na lumapit, nakaluhod, talus mo po ang kanilang mga pangangailangan. Sila na may mga karamdaman, Panginoong Diyos, bigyan mo po ng kagalingan. Sa mga nanghihina ay kalakasan. Sa mga dumaraan sa pagsubok ng buhay, tulungan mo po, Panginoon, siya. Sa mga kabataan, Panginoon, ikaw ang patuloy na magpahayag sa kanila na kayo, Panginoon Diyos, ang siyang tumutulong sa bawat pangangailangan. Na ang kanilang mga pag-aaral ay tunay na magdadala ng magandang kinabukasan sa kanila. Tulungan mo po sila mula po sa mga mag-aaral sa elementarya, high school hanggang kolehiyo. Nawa ay makamtan nila ang matayog na katagumpayan ng kanilang mga pag-aaral. Gayon din, O Diyos, ang bawat tahanan ang mga bumubuo nito. Nawa, O Diyos, anuman po ang mga kabigatan sa loob ng tahanan, mga problemang dumarating, mga pagsubok ng buhay. Panginoon, alam po namin na ito ay bahagi ng buhay. Kung kaya't sa iyo namin idinudulog ang mga ito upang malampasan ang lahat sa magitan po ng inyong kapangyarihan at ng inyong salita. Na kayo, Panginoon Diyos, ang nagsabi, di nyo kami iiwan, di nyo kami pababayaan. Panginoon, amin din pong inilalapit ang aming iglesia na sa patuloy na gawain na evangelism explosion, G12 at marami pang iba. Tunay na ito ang magbigay ng pagyabong ng inyong paghahari, hindi lamang sa loob ng aming church,
higit sa lahat, doon sa labas ng church, mga taong naghihintay ng inyong pag-ibig, habag at paglilingtas. Nanawa o Diyos, ang lahat ng mga nakakilala sa inyo ay tunay na magpahayag ng mga katotohanan ng mabuting balita sa ibang tao, Panginoon. Kaya't sa aming minamahal na bayang ito, ng Taytay, Panginoon, dalangin po namin ang minamahal naming alkalde, 10 ng kanyang mga kasamahan sa Sangguniang Bayan. Tulungan niyo po, Panginoon, sila sa pagpapanday ng maraming proyekto at gawain na tunay, O Diyos, ito po ay kaloob ninyo sa bayang ito. At maging ang aming minamahal na bansang Pilipinas sa patuloy na nangyayari at nagaganap sa iba't ibang panig nito. Higit sa lahat sa Mindanao, Panginoon, tulungan niyo po ang aming mga kasundaluhan na tunay na ang kapayapaan ay may pairal. At maging ang sigalot sa iba't ibang panig, Panginoon, ang daigdig. Dalangin po namin, hidwa ang pampolitika, hidwa ang pang-ideolohiya, hidwa ang pananampalataya. Ang inyong kapayapaan, O Diyos, ang siya nawang mangibabaw sa lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Jesus came into my heart, and I'm happy, so happy that on one I go. Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Sa ating bagay sa mundo, natanggap natin ang kapayapaang nagmumula sa Diyos. Kaya ito'y ating patuloy na ibahagi sa iba. Sa ganitong diwa, sumaatin ang patuloy na pag-ibig ng Diyos Ama, pagpapatawad, pagliligtas ng Panginoong Jesucristo, ang di malirip na kapayapaan, kagalakan, kapangyarihan at presensya ng banal na Espiritu, siya ang sumaating mga buhay sa ating mga sambahayan mula ngayon hanggang sa wakas. Amen. Amen. Sa harap panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy ng lahat. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglad. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking purihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, mula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y mangunaw man, maasar kang lagi, maging hanggang wakas pinubuhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila
Kagapatan mo'y